Magandang hapon po sa bawat isa at muli nais nating bumati ng Happy Lord's Day sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na naririto ngayon siyempre sa ating pagkakatipon at gayon din ang mga nasa kani-kanilang mga tahanan nasa live stream. Salamat po sa Panginoong Diyos sa patuloy na pagbibigay sa atin ng blessing na ito na kahit na sabihin na natin hindi pa naman talaga tayo nakakapagtipon ng mas marami, konti pa lang din, pero at least may pagkakatipon. At ito ay blessing ng Panginoon sa atin. Wala naman akong iba pang announcement, nabanggit na sa atin yung mga announcement kaninang umaga ni Pastor Proy. At siguro yung mga nanood kanina sa live stream at mga nandito ay naalala naman yan. Siguro may mga dapat lang din tayong alalahanin sa ating mga panalangin. Pag-pray natin na isa sa mga pastor, hindi naman siya kasama sa Reformed Baptist Community, pero ito po ay naging estudyante rin sa Grace Ministerial Academy. At hanggang ngayon yata ay estudyante pa rin. At naging ka-eskwela ko rin yata ito nung ako ay nag-aaral pa roon. Sa kasalukuyan siya ay nasa hospital, si Pastor Joseph Winthrop Gudoy ng Lipa City ay nasa isang critical condition ngayon dahil bukod sa siya po ay may COVID, meron din siyang problema sa puso. Kaya ipag-pray din natin siya na maawa ang Panginoon sa kanya. Si Pastor Joseph Winthrop. Ganda ng pangalan, Pastor Joseph Winthrop. Pilipino yun, Kaya apelyido Gudoy, So, pag-pray natin siya. At meron din kaming, pwede namin sabihin, mga kakilala nung araw, ka-churchmate ko rin nung araw. Ito yung Dumasig family na namatay yung kanilang mother, si Ate Lenny. Pag-pray natin din ang comfort sa kanilang family sa ngayon. Yan lang naman ang mga naalala ko na pwedeng ipag-pray natin at i-announce sa atin. Siyempre, magpapatuloy pa rin yung ating regular na ginagawa at ginagampan ng tungkulin sa ngayon na nandito tayo sa isang ganitong classification. So, we will be waiting for the next announcement ng ating pong government dahil yata itong MECQ ay magtatapos ngayong katapusan ng buwang ito at maaring sa susunod na Sunday ay mag-iiba na ang classification o mananatili, that remains to be seen. So, magpapatuloy pa sa ngayon ang ating mga ginagawang pagsamba sa Panginoon sa oras na ating itinalaga. Pagdating ng hapon, 3:00 pa rin. Pero kung sakasakali man na medyo lumuwag ng konti, baka may konting pagbabago rin tayong gagawin. So, binanggit nga ni Pastor Proy kanina, yung 3:00 yata, medyo critical na oras yan. Yung iba nagsisiesta, at baka dito pa kayo makatulog habang ako'y nangangaral, at mainit din sa mga tahanan. Isa rin sa mga iniisip natin yan. Naalala ko nung ako ay estudyante sa Phoebias, ang tawag namin ay holy hour pagdating sa ganitong oras, kasi sarap matulog So, hindi masarap mag-aral, masarap matulog. So sana hindi kayo makatulog. Alam ko yung iba dito sa atin medyo antukin, drowsy hour itong ganitong oras. So yung iba naman night shift, pilitin yung hindi makatulog, Sana, titingnan ko kayo, kilala ko yung mga night shift dito, alam ko yung mga night shift, titingnan ko kayo. Ngayon, kung kayo ay makatulog naman, huwag kayo mag-alala, hindi naman ako magagalit. At sa totoo lang, matutuwa nga ako kasi ibig sabihin, nakasumpong kayo ng kapayapaan sa aking pangangaral habang ako ay nangangaral dito, nakatulog kayo. Ayun lang, Okay. Sige, tayo ay magsimula na ng ating pagsamba ngayong hapong ito. Magkaroon muna tayo ng maikling sandali ng pananahimik.
Ating purihin ng ating Panginoong Diyos na siyang lumikha ng sangsinukob na ito at umabot sa atin ng mga makasalanan at nagbigay ng kaniyang pagpapala ng kaligtasan sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Ngayong hapong ito sa pamamagitan ng pag-awit ng Praise Him, Praise Him. Let us all stand. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels who glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all in love. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He, our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud Hosanna swing. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belongs. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, aming Panginoong Diyos, sa hapong ito, Ikaw na karapat-dapat purihin, nararapat luwalhatiin ng inyong mga mananampalataya, ng inyong bayan, na inyong binigyan ng espesyal na pagpapala. Maaaring lahat ng tao sa mundong ito ay tumatanggap ng iyong pagpapala. Nandiyan ang mga pagpapala na ang iyong araw ay pinasisikat ninyo sa mabubuti at masasama. Ang inyong ulan ay binibigay ninyo sa mabubuti at sa masasama. Andiyan ang common grace at nararanasan ng marami. At kahit sa panahong ito na mayroong pandemic, na-i-experience yan ng marami. Andiyan ang blessing na mayroong pong mga eksperto, may mga sayantipiko, may mga doktor na kahit na nga medyo mahirap itong hinaharap naming sitwasyon, kahit na papaano nabubuhay kami sa panahong ito na may moderno ng mga pamamaraan para ma-arrest ang anumang klase ng sakit. Maaring mahirap nga lang dahil bago ang COVID-19, pero salamat sapagkat meron ng mga bakuna na produce, meron ng mga nakikitang gamot at napag-aaralang mga posibleng gamot para siyang umares dito sa COVID-19 na ito. Yan ay blessing mo sa amin, blessing mo sa mundong ito, na kahit na hindi nararapat tumanggap ng blessing na yan dahil ang mundong ito ay makasalanan, ay tinatanggap pa rin ng marami. At gayon din, higit sa lahat, kaming mga mananampalataya, mas marami kaming blessing. Salamat po, Panginoong Diyos. Mas marami kaming pagpapala. Mga pagpapalang maaring hindi naiintindihan ng mga tao sa aming paligid. Mga pagpapalang hindi malirip ng aming mga pag-iisip. Mga pagpapalang hindi temporal, kundi
pangwalang hanggan, ang pagpapala ng kaligtasan, ang pagpapala ng buhay na walang hanggan, ang pagpapala ng pangako na kami makakasama ninyo at kayo'y makakasama namin sa bagong langit at bagong lupa. Ang pagpapala na mapabilang sa iyong pamilya, isang pamilyang banal, isang pamilya ninyo na kami mga dating mga kaaway ninyo, mga anak ng kagalitan, pero ngayon kasama sa iyong pamilya. Ang pagpapala na pwede kaming makalapit sa inyo sa panalangin, bukas ang iyong luklukan ng iyong kahabagan, sa panalangin ng inyong mga mananampalataya, at marami pang iba na hindi na namin maaaring mabanggit pa at maisaysay pa sa panalangin ito. Alam namin na ito'y pagpapala. Ang pagpapala rin na malaya kaming sumamba, mag-aral lang yung mga salita, lahat yan ay blessing. At sana aming Panginoong Diyos ay pagyamanin namin ito. Maging masaya kami sa katotohanan ito. Hindi malupig ng anumang mga problema, anumang mga kabigatan, anumang mga sitwasyon na maaaring mahirap. Ang mga katotohanang merong kaming higit na dakila kaysa sa lahat. Kaya ngayong pong hapong ito muli, ipaalala ninyo yan sa amin. Ngayong hapong ito muli, palakasin nyo ang aming pong mga puso, ang aming pong pananampalataya. Ngayong araw na ito, i-bless nyo kami. Patuloy. Kung paano ang mga salita mo ay blessing din kaninang umaga. Ngayon din, ngayong hapon, Panginoon, gawin yung pagpapala ito sa aming mga pangangailangang pang-espiritual. Hindi kami magsawa na tanggapin ito. Hindi namin labanan ito. Amin itong i-appropriate sa aming mga kani-kanilang mga aming mga sarili. Tanggapin namin ito, aming Panginoon. Ito'y galing sa inyo. Isang blessing na makapakinig ng mga katotohanan galing sa inyo. O aming Panginoon, sana po bigyan nyo rin kami ng kakayanan, hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng aming napapakinggan. Panginoong Diyos, muli nais naming ipagkatiwala ang aming pong pagsamba ngayong hapon, ang buong oras ng aming pagtitipon, lalong-lalo na ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Samahan mo kami at tulungan niyo po ang inyong lingkod. Sana po ay makapangaral ng malinaw, makapangaral ng may kapangyarihan, at anumang sasabihin ko ay hindi opinyon, kundi ito ay galing sa inyo. Ito ay na hinalaw sa mga katotohanang nakasulat sa iyong banal na aklat. O aming Panginoong Diyos, tulungan niyo po na hindi ako magkamali sa aking pangangaral at gayon din sa pagbibigay ng application sa bawat isa sa amin sa mga salitang aming mapag-aaralan. Tulungan niyo rin po ang mga kapatid namin sa kanilang mga lugar na ngayon ay sumusubaybay sa amin pong live streaming na ito. At sana po walang problema sa mga internet connection at na batid namin na kahit na nga maaring hindi data ang ginagamit, maaring meron na kaming mga talagang internet connection na mas matataas na ang kanilang ang antas, pero pwede pa rin magkaroon ng sagabal, pwede pa rin magkaroon ng distraction, ng intermittent glitches, at possibly pa rin mangyari ito. Sana hindi mangyari sa panahong kami po ay nagsumasamba sa inyo, sapagkat napakahalaga ng aming pong mga gawain ito para sa aming mga kaluluwa at para rin sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. O aming Panginoong Diyos, patuloy niyo pong samahan din ang aming mga kapatid, yung mga may karamdaman, may mga dinaramdam sa kanilang mga pangangatawan, kaya hindi namin sila nakakasama ngayon. Maaring may ubo, may sipon, o merong mga anumang parang feeling nila, yung mga simptomas na ng COVID-19. Panginoon, pagalingin mo sila. Bigyan mo po sila ng kagalingan. At dalangin ko, Panginoon, na ibigay niyo po yung blessing ng kaginhawaan sa pangangatawan sa mga kapatid namin. Napakahirap pa naman sa panahong itong ma-ospital, dahil maging yung mga hospital ay animo hindi na rin safe ngayon na mapunta sa mga facilities na ito, at marami ring mga pasyente, at napakahirap ding magkaroon ng mga islat. O aming Panginoon, i-preserve mo ang kalusugan ng mas nakararami sa amin. Pinapanalangin namin din yung mga kapatiran namin na maaaring hindi kasama sa church na ito, pero may kaugnayan din sa amin. Alam namin, mga Christian din sila. Panalangin namin si Pastor Joseph Winthrop Gudoy, na ngayon po ay
nasa hospital. Paawa po kayo sa kanya. At sana po'y maging stable na ang condition niya. Dahil nabalitaan din namin na may problema sa kanyang puso. Bukod sa may pneumonia na siya, may problema siya sa kanyang puso. At dalangin namin sana maging mabisa ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ng mga doktor. O Panginoong Diyos, maawa po kayo kay Pastor Joseph kasama ng kanyang pamilya. I-sustain niyo sila sa mga panahong ito. Gayon din na sa pagpanaw ni Ate Lenny Dumasig, i-bless niyo rin po ng comfort ang family Dumasig. At maaring hindi siya kilala ng mas nakararami sa amin, pero once upon a time, nakasama ko siya sa mga paglilingkod sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na ibigay niya nawa sa mga panahong ito sa kanila ang tulong ng kalakasan. At iba pa na maaring din na namin mababanggit dito sa pulpitong ito, patuloy niyo pong samahan. Salamat din po na may magandang balita ngayon na unti-unti nang nababawasan ang nahahawaan ng COVID-19 sa Metro Manila at maging dito sa aming pong lugar. Salamat po. Sana magtuloy-tuloy na nga ito. At tulungan niyo rin po ang nakararami at ang mga authorities na hindi rin maging pabaya at natural sa amin na kapag kami ganitong medyo lumuluwag, nagiging parang lax din kami sa pag-iingat sa aming sarili. Panginoong Diyos, sana po ay maging maingat pa rin kami. Tulungan niyo rin kami sa aming pong responsibility na ito, lalo na kami mga mananampalataya. I-sustain niyo po ang aming mga opisyal sa gobyerno. Napakahirap din ng tungkulin nila ngayon na ginagampanan. Ibigay mo ang wisdom sa kanila, sa kanilang pamamalakad, pag-i-implement ng mga mahalagang policy. Sana po yung mga walang trabaho ay magkaroon ng trabaho, yung mga nasirang mga negosyo, maibalik ito at mapaunlad uli at makabangon kami sa aming pong pagbagsak sa larangang pangkabuhayan. O aming Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, bahagi ng ating pagsamba sa Panginoong Diyos ay ang ating pagbibigay ng ating mga handog para sa gawain ng Panginoon. At habang nililikom yan ng ating mga kalalakihan dito, ay aawitin natin ang isa pang himno, The Lord is my salvation. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He floods each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak,
is paid and the victory won. The Lord is my salvation. And when I reach my final day, He will not leave me in the grave, but I will arise, He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. Okay, magpapatuloy tayo ngayong hapong ito sa ating panibagong series. Nasa ikatlong part pa lang tayo ng ating pag-aaral dito na sinimulan natin mga 2 weeks ago. Ito ay sa Aklat ng Mga Hukom or the Book of Judges. At ito pong series natin ay aking pinamagatang The God Who Disciplines and Delivers. So buksan natin ngayon ang ating mga banal na kasulatan. Babasahin natin ang Judges chapter 2. Buong kapitulo ang ating babasahin. Sana'y matyaga nating basahin ito, no? Kasi medyo mahaba-haba, pero salita naman ito ng Panginoon, kaya atin pong basahin ito. Babasahin natin sa Tagalog na Biblia. Umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bukim mula sa Gilgal. Kanyang sinabi, "Kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong kailanmay, hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makipagtipan sa mga naninirahan sa lupaing ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Kaya't sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging mga kalaban ninyo, at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo." Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, ay inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bukim. At sila ay nag-alay doon sa Panginoon. Nang mapaalis na ni Josue ang taong bayan, pumaroon ang bawat isa sa mga anak ni Israel sa kanyang mana upang angkinin ng lupa. Naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw na matatandang huling namatay kay Josue na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Si Josue na anak ni Nun na naglingkod sa Panginoon ay namatay sa gulang na 110 taon. Kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Heres na maburul sa lupain ng Eraim na nasa hilagan ng bundok ng Gaas. Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Doon ay may ibang saling lahing bumangon pagkamatay nila at hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Kanilang tinalikuran ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto.
Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Kanilang tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Astarte. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa mga manluloob. Kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, ano pat sila'y hindi na makatagal sa kanilang mga kaaway. Saan man sila humayo, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila, na ikinasasama nila gaya ng ibinabala at sinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mabuti. Kaya ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom, nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Gayunman, hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom, kundi sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ng mga iyon. Hindi nagtagal, sila'y lumihis sa daan ng mga nilalakaran ng kanilang mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon, hindi sila sumunod sa kanilang mga halimbawa. Tuwing maglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom at kanyang inililigtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat naawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpapahirap at nang-aapi sa kanila. Ngunit, pagkamatay ng hukom, sila'y tumatalikod at kumikilos na mas masama pa kaysa sa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos at pinaglingkuran at niyukuran ang mga ito, hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa, ni ang kanilang pagmamatigas. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinuway ng bayang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang mga ninuno at hindi dinidinig ang aking tinig, kaya't hindi ko na palalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay, upang sa pamamagitan nila'y aking masubok ang Israel kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon, upang lakaran nila na gaya ng mga ginawa ng kanilang mga ninuno. Verse 23, kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon at sila'y hindi niya agad pinalayas na ibinigay sila sa kamay ni Josue. Ito ang salita ng Panginoon. Meron ako nabasang kwento, pero di ko alam kung totoo ba talaga ito, na meron daw mag-asawa na nagsama sila sa loob ng 60 taon. Matagal, ano? At mahal nila ang isa't isa, siyempre. Ang totoo, wala silang sikreto na itinatago mula nang sila'y magsama, maliban lamang sa isang kahon ng sapatos na nakalagay, na inilagay ng babae doon sa taas ng kanilang aparador. No? At nung sila'y mag-asawa, sabi ng babae, pwede ba, ito lang ang isang bagay na hiling ko sa iyo. Huwag mo nang pakialaman kung ano yung nakalagay diyan sa kahon ng sapatos na yan, at huwag mo na rin tanungin kung ano ang nandyan. Now, iginalang naman ng lalaki yung request ng kanyang asawang babae. So, yun nga ang nangyari. Pero dumating ang panahon na, siyempre, matagal na yung kanilang pagsasama at dumating yung panahon na nagkasakit yung babae at medyo malubha ang kanyang karamdaman. At bahagi nung parang pag-aayos, siyempre yung lalaki na ngayon na nag-aayos ng kanilang tahanan habang nasa hospital yung kanyang asawa, ay bigla niyang naalala yung kahon ng sapatos doon sa taas ng aparador na sabi nung kanyang asawa, huwag mong pakialaman yan, huwag mo na rin tanungin kung anong laman niya. So, kinuha niya ito at dinala niya doon sa hospital. Sabi niya, total naman ay matanda na tayo, siguro ito na yung pagkakataon, malaman ko ano bang nandyan sa kahon ng sapatos na yan. Binuksan nilang pareho at nakita nila, yung nakalagay doon ay 2 manyika na ginansilyo, mga crocheted dolls, no? Yung manyikang ginansilyo, 2. At $95,000 ang nandoon. Now, tinanong niya, anong ibig sabihin nito? Sabi ng babae, kasi sinabi sa akin ng lola ko, pagka ikaw ay nag-asawa na, no? Pagka nagkagalit kayo, pagkatapos pilitin ninyo na magkasundo. Pero kung hindi kayo magkakasundo, imbis na magmukmuk ka, gumawa ka na lang ng ginansilyong manika. Yun na lang ang gawin mo. Alam mo, nung makita ng lalaki yun, na-touch siya kasi 2 lang eh.
yung ginansilyong manika. At sinabi niya, ibig sabihin sa loob ng maraming taon ng pagsasama natin, 2 beses lang tayong nagkaroon ng conflict. Na-touch siya. Sabi niya, ano naman ang ibig sabihin nitong 95,000 pesos? Ang dami pera. Hindi para $95,000. Sabi niya, iyan naman, kapag sa tuwing nagkakagali tayo, no, gumagawa ako ng ginansilyong manika, binibenta ko ng $5 doon sa isang store. Ang ibig sabihin, maraming beses sila nakagalit, no? Sige, divide nyo yung $95,000 into 5. Sige, kayo nang bahala. Mga mathematician natin dyan, mga 19,000 na siguro silang nag-conflict na hindi na lang nila na-alala pa at napansin pa. At alam niyo, totoo yan. Sa anumang relasyon, kahit sa relasyon ng mag-asawa, parang normal na nagkakaroon ng conflict talaga. Nagkakaroon ng pagkakasundo, no? At minsan, mas marami pa nga yun. Meron akong nakilala na sabi niya, alam mo, sa lang, pastor, mas marami pa yung panahon na nagkakagalit kami, nagkakabati kami. Pangit naman ng ganyan. No? So yun ang totoo, no? In most cases, ganyan. At minsan, hindi na nga natin nabibilang kung ilan yung mga panahon na meron tayong conflict Yet, we chose to stay in the relationship. Why? Because in one way or another, yung human conflict, kahit na yung conflict ng mag-asawa, hindi naman one way yan Minsan 2 way yan Dalawa naman sila minsan ang may problema Hindi lang yung isa Hindi ba? Pero isipin natin, mga kapatid, magkaroon ka ng conflict sa Diyos. Sa banal na Diyos. Sa matuwid na Diyos. Sa Diyos na makatarungan. Imagine mo yan. Ang isang kasalanan lamang ay sapat na para ikaw ay parusahan magpakailanman. Yan ang katotohanan. Ang totoo, maaring we lost our count of the sins that we have done before Him. Biyaya lang ng Diyos. Habag lang ng Diyos kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa tayo. Bakit tayo pinipreserve ng Panginoon? At yan din ang makikita natin dito sa pag-aaral natin sa Book of Judges. Itong writer, itong sumulat ng Book of Judges, kung sino man siya, ay pinakita niya yung rapid decline, yung pagbulusok pababa sa larangan ng moralidad ng bayang kinatipan ng Diyos, ang Israel. Ipinakita niya rin dito yung patuloy na pagtataksil nila sa kanilang tipanan. Ano pa't, imbis na ang mga Canaanites ay maging Israelites, yung mga Israelites ay naging Canaanites. Naisipin niya yan. Ganun na nangyari. Ano gagawin ng Panginoon? Parurusahan sila ng Panginoon. At sa panahon na nararamdaman nila yung bigat nung bunga ng kanilang pagsuway, dadaing sila sa Diyos, agad-agad ang Diyos magpapadala ng rescuer, ng deliverer sa kanila para iligtas sila doon sa kanilang kalalagayan na mahirap. Ibang klase ang Panginoon. Dito ipinapakita na ang Diyos ay tapat, that God is faithful when His people are not. And that is the message that I want to highlight this afternoon from this chapter that we have read. Yahweh is intolerant of sin, but compassionate to men who are burdened by it. Si Yahweh, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Hindi siya pipikit sa mga kasalanang ginagawa natin. Ibibigay niya ang parusa at bunga ng ating mga kasalanan. Pero kapag nahihirapan na tayo, naaawa rin siya. Naaawa rin siya. Nakita niyo, mga kapatid, dito sa binasa natin ngayon,
Medyo mahaba lang yung binasa natin, ano? Pero nais kong hatiin ang ating pag-aaral ngayon sa dalawang bahagi. Unang-una, the God's message of denunciation. God's message of denunciation. Pangalawa, the generation's moral declension. The generation's moral declension. So, tingnan natin yung unang bahagi. Yung mensahe ng Diyos ng pagtuligsa. Now, pansinin natin na sinabi rito na merong dumating na anghel ng Panginoon ayon sa verse 1. At yung anghel ng Panginoon na yon ay pumunta muna sa Gilgal patungo ng Bokim. Yun ang sabi rito. Now, wala tayong time para pag-aralan kung sino ba itong anghel ng Panginoon na ito. Pero pag nagbasa kayo ng mga commentaries, merong animoy unison yung mga Bible commentators na nagsasabi, ito daw angel of the Lord ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Ang pangalawang persona sa banal na Trinidad, ang Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoong Jesucristo, maging noong unang panahon pa, ay may pagkakataong siya ay nag-a-appear na, hindi pa yung full blast na katulad ng kanyang incarnations, ano? So, ang Panginoong Jesucristo daw yon. Ngayon, ang tanong, mukhang nawala yata tayo sa ano, no? Ang tanong ay, bakit itong anghel ay pumunta sa Gilgal? Pumunta siya sa Gilgal. Di ba napansin nyo? Para bang namasyal pa siya. No? Pumunta siya sa Gilgal patungo pa bago siya pumunta ng Bokim. Now, mahalaga kasi itong Gilgal. Itong Gilgal ay isang momentous place. Isang monumental place para sa bayan ng Israel. Bakit? Merong pinapaalala ang Panginoong Diyos sa kanila yung ang angel of the Lord. Kasi dito sa Gilgal, kung matatandaan ninyo, dito nangyari yung pagtutuli doon sa mga henerasyon na sumama, na nakasama ni Joshua nang sila ay makatawid sa Jordan River at makaapak for the first time sa lupang pangako. No, kung natatandaan ninyo yan, di ba? Yun yung Gilgal. So, yung unang henerasyon namatay na. Yung galing sa Ehipto, no, ang nakasurvive lang doon si Joshua sa si Caleb. Pero yung sumunod na henerasyon, yun yung nakasama ni Joshua. Yung tinatawag nilang Joshua's generation. Pagdating nila doon sa Gilgal, ay tinuli sila, sinercumcise sila. Yung pagtutuli na yon ay tanda ng kanilang tipanan sa Diyos. Nakipagtipan sila sa Diyos. Na kami ay mga tao ng Diyos, pag-aari ng Diyos, para sa Diyos. At ang palatandaan na kami ay pag-aari ng Diyos at hindi kami isang ordinaryong tao lamang katulad ng mga tao sa paligid. Kami ay mga circumcised. Sila ay mga tinuli, no? And after that, dito din sa Gilgal na ito, may nagpakitang anghel ng Panginoon. At yung anghel ng Panginoon na yun, yung nagpakita kay Joshua, ay nagpakilala na siya yung commander of the Lord's army. So, talagang makikita natin na yung angel of the Lord, ay mukhang ang Panginoong Jesucristo nga talaga ito nung pa na nagpapakita. So, momentous at monumental itong lugar na ito, na kung tawagin ay Gilgal, ano? At maraming dakilang bagay pagkatapos ng pangyayaring iyon na nangyari sa hukbo ng bayan ng Israel. Ay isa na nga dyan yung pagbagsak ng muog ng Jericho at marami pang iba. Kaya muling bumalik ang anghel ng Panginoon para dalhin ang isang mensahe sa kanila. Sa pagkakataong ito'y tinuligsa sila ng anghel ng Panginoon. At ano yung mensahe ng denunciation? Ito yun. That angel gave the message of denunciation for disregarding God's faithfulness. Sinabi niya sa kanila, kayo, binaliwala ninyo yung katapatan ng Diyos sa inyo. Now, siguro, minsan may maiisip tayo na mga tao, no? Hindi naman nawawala yan, na mga tao na
pwedeng pinakitaan mo ng mabuti at binigyan mo ng pabor o tinulungan mo, no? Pagkatapos, nagpakita ng behavior na hindi maganda. To the point na maaring sinisiraan ka pa. Very disappointing yan, hindi ba? Minsan masakit yan. At minsan, siguro kung pagbibigyan mo yung depravity ng puso mo, baka gusto mong isa-isahin sa kanya yung mga ginawa mong mabuti. At sasabihin mo sa kanya, ano tong ginagawa mo? Ano tong ginagawa mo? What is this that you have done? Hindi ba yun yung tanong ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon sa bayan ng Israel sa verse 2? Ano itong ginagawa ninyo? Pinaalala niya sa kanila na mula pa noong kinuha niya ang bayang ito sa Ehipto, nangako siya na magiging tapat siya sa kanyang tipanan sa kanila. Walang anumang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Kinuha niya ang lahat ng iyon para sa bayang ito. Yet, they ignored all the good things that God had done to them. Hindi nila inalala yung mga panahon. Bakit ba sila nagtagumpay laban sa kanilang mga kaaway? Hindi dahil malakas sila, kundi dahil ang Diyos ay lumalaban para sa kanila. Kaya sila nakarating sa lupang pangako. Kaya nila unti-unting sinasakop ang lupang pangako at unti-unting inuukupa ang lupang pangako. Kaya imagine, ilagay mo yung damdamin ng Diyos sa oras na ito. Yung bayang ito na pinakitaan niya ng mabuti, pinangakuhan niya ng magagandang pangako, tinupad niya yung mga pangako, binigyan niya ng tagumpay sa lahat ng kanilang laban. Sa panahon ng maging sa pangangailangan nila, gumagawa siya ng himala para ipakita na kaya niyang i-provide ang pangangailangan nilang lahat. Pero, ano nangyari? Gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kanyang kalooban. Isipin natin yung damdamin ng Diyos. And think of that in your own life, brethren. Think of that in your own life. Every time we sin against God who saved us, every time we sin against God, yung nagkakasala tayo sa Diyos na nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng liwanag ng kaligtasan, ipinaunawa sa atin yung mahirap nating maunawaan, binigyan niya tayo ng kaloob ng pananampalataya, pinatawad tayo sa ating kasalanan, na tinanggap tayo sa kanyang banal na presensya dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristong sakripisyo para sa atin. Now, isipin natin yung lahat ng mabubuting bagay na yan, pagkatapos gagawa tayo ng kasalanan laban sa Kanya, ano magiging damdamin ng Diyos? So, yun ang una. Yun ang unang pagtuligsahan ng Panginoon. Pero hindi lamang for disregarding God's faithfulness, but for disobeying God's covenant. Now, bahagi ng tipan na ipinaalala ng anghel ng Panginoon dito sa verse 2 ay yung commitment nila na wawasakin nila ang lahat ng mga idolo doon sa lupang pangako na inilagay ng mga Canaanites doon. At itataboy nila silang lahat sa lupain yun. No? Hindi na natin bibigyan ng diin yan. Ano? Bakit? Gusto ng Panginoon itaboy yung mga taong ito at lipulin ng mga taong ito. Binigyan ko na ng pansin niya noong nakaraang ating pag-aaral. No? Pero hindi nila ginawa. Hindi nila tinupad. Ano ginawa ng Panginoon? Yung kasalanan nila ang naging kaparusahan sa kanila. Ulitin ko, yung kasalanan nila ang naging kaparusahan sa kanila. Their sin became their punishment. Verse 3, so now I say, I will not drive them out before you, but they shall become what? Thorns in your sides, and their God shall be a snare to you. Hindi ko ngayon sila papaalisin. Ayaw nyo silang paalisin, ha? Ayaw nyo silang itaboy. Hindi ko rin sila papaalisin. At dahil dyan, magiging tinik sila sa inyo. Ang hirap nun, ano? Nasabi, at magiging bitag sila sa inyo. Now, imagine a person na yung mga sugapa ba sa droga at saka sa pag-inom ng alak, 'di ba? Meron kasing mga sugapa
Yung mga tinatawag na nating alcoholic talaga, no? No, dahil nakita niya yung epekto nung nangyayari sa yung kanyang pagiging sugapa sa buhay niya, na sinisira yung katawan niya, sinisira yung pamilya niya, sinisira yung buhay niya. Gusto niya nang makawala doon sa ganong klase ng gawain, pero hindi siya makaalis-alis. Wala siyang kakayanang makaalis dahil yun na yung hinahanap ng kanyang katawan. Isipin natin yung ganyan. Alam niyo, meron ako nakilalang pastor dito sa San Pedro. Pangalan nun si Pastor Daryl. Ang ministry niya dito dati ay diyan sa mga drug addicts, no? So yun ang ministry niya. Kung kilala siya ng iba sa inyo rito. Amerikano yun eh. Pinakita niya sa akin yung napakalaking peklat niya sa kanyang braso. Dito, lalaki ng mga peklat niya. Dahil nung hindi pa siya mananampalataya, nagdodroga siya. Nagtuturok siya ng heroin. At sabi niya, ang mga peklat na ito, kahit na Kristiyano na ako, hindi na nawala. No? Ito yung marka ng aking waywardness in the past. At alam niyo, yan ang punto eh. Yung kasalanan, nag-iiwan lagi ng marka. Kahit na nga magsisi ka na eh. Kahit na talikuran mo na eh. May iniiwan pa rin siyang marka. Hindi ba? Kaya nga, tayo mga mananampalataya, sa totoo lang, dapat yung longing natin, yung glory sa heaven eh. Yung glory sa new heavens and new earth. Kasi, totoo lang, yung work of redemption ay magiging kumpleto sa atin, hindi rito sa mundong ito na tayo ay nakikipagbaka pa, kundi doon na. Doon sa heaven, na hindi na tayo magkakasala, na hindi na tayo magkakamali, at mawawala na yung tanda at marka ng mga nagawa nating kasalanan sa nakaraan. Kaya we have to long for heaven. Now, hindi natin sinasabi, gusto ko nang mamatay ngayon. Hindi yung punto ko. Dapat ang bawat Christians ay nandoon sa kanyang puso ang hangarin na makasama ko ang Panginoon, makarating ako sa kaluwalhatian. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay na ito. You may be successful, whatever your situation. But there must be the longing in your heart to be with the Lord and to be in heaven, to experience the glory na wala ng kasalanan at wala ng anumang pangamba at wala ng anumang marka na iniiwan sa ating pagkatao ng kasalanan. Now, note, in verses 4 to 5, mapapansin nyo na mayroong response dito ang bayan ng Israel. Ang sabi, nung sabihin ng angel of the Lord, yung kanyang pagtuligsa, ano naging response? Sabi, sila'y nanangis, napuno ng pag-iyak ang buong lupain na yon, na kung tawagin ay bokim. Ang ibig sabihin ng bokim ay weeping. Kaya yung bokim means a place of weeping. At dahil doon, nagsakripisyo sila sa Panginoon. Now, alam niyo, maganda rin yung ganyan. Ibang nakakaramdam tayo ng sobrang lungkot to the point na umiiyak tayo sa nagawa nating kasalanan. Maganda rin yan. Pero ang tanong, yung bang pag-iyak at pananangis ay laging tanda ng pagsisisi? Hindi. Hindi sa lahat ng panahon, ang isang nananangis ay totoong nagsisisi. Sabi nga ng isang dakilang mangangaral na si Dr. Martin Lloyd-Jones, sabi niya, it is very easy to make a Welshman cry, kasi siya Welshman siya, taga Wales, ibig sabihin nun. But it needs an earthquake to make him change his mind. Madali daw paiyakin ang mga taga Wales. Hindi ko naman alam. Maaari nga, medyo emotional sila. Pero kinakailangan ng yanig, kinakailangan ng earthquake para baguhin ang kanilang isip. Kasi pwede kang umiyak na hindi ka nagbabago. Pwede kang manangis na hindi nagbabago ang iyong kaisipan. Ang punto ay, ang totoong pagsisisi ay higit pa sa pag-iyak, higit pa sa pananangis. It's more than wet eyes. Ang hinihingi ng Panginoong Diyos
ay paghapak o pagpunit, hindi ng ating mga damit, kundi ng ating mga puso. Yun ang sinasabi sa Joel chapter 2 verse 23. Punitin ninyo, hindi ang inyong mga damit, kundi ang inyong mga puso. And as we continue to read the book of Judges, we will see that this whipping was an empty gesture, o yung tinatawag ng iba, alam niyo, kung narinig na ba niyo yung expression na crocodile tears? Narinig niyo na yan? Crocodile tears. Iyak o luha ng buwaya. Expression yan. Pag sinabing luha ng buwaya, hindi totoo yun. Kasi kahit paluhain mo ang buwaya, buwaya pa rin yun. No? Sasagpangin ka pa rin noon kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. So, yun din ang makikita natin dito. Now, let's go to our second point. No? Or the second part ng ating pong pag-aaral. Let's look at the generation's moral declensions. The whole book of Judges is structured in a series of decreasing circles, or what we call it last time, downward spiral. It tells us that sin in our lives that we fail to conquer will eventually conquer us. Totoo yan, hindi ba? Ang kasalanan na hindi natin napagtatagumpayan, ang siyang magtatagumpay sa atin. Ang kasalanan na hindi natin pinapatay, ang siyang papatay sa atin. And we can summarize their moral degeneration into two. Alam niyo, marami tayong pwedeng sabihin dito eh. Maraming klase ng kasalanan na binanggit dito, pero mahahaba lang tayo. Palagay ko baka abutin pa tayo ng curfew pag inisa-isa ko to sa inyo. Kaya isa-summarize ko lang sa dalawa. Una, the sin of indifference. Pangalawa, the sin of infidelity. Unang-una, the sin of indifference. In verses 6 to 10, the writer cited the days of Joshua in his generation and how they conquered the promised land. Now, binanggit ko na ito sa inyo noong nakaraan sa ating introduction, na hindi sequential itong book of Judges. Ano? Bigla na lang isiningit dito si Joshua eh. Matagal nang patay si Joshua. No? Bigla lang niyang isiningit doon sa kanyang letter. Ano? Pero meron kasi siyang gustong puntuhin. Meron siyang gustong puntuhin. Bakit bigla niyang isiningit yung kwento patungkol kay Joshua? Now, si Joshua, alam natin yung nangyari sa kanya. Matapat na lingkod ito ng Panginoon. At sa pamamagitan ni Joshua ay nasakop nila yung promised land pero hindi pa nakumpleto. Hindi pa tapos. Marami pang dapat sakupin at marami pang dapat gawin. Ang problema, matanda na si Joshua. No? Kinakailangan may magkumpleto nung kanyang trabaho at yun na yung susunod na henerasyon. So namatay si Joshua at the age of 110. At alam niyo ba sinasabi na yung bayan, itong henerasyon ni Joshua, ito yung pwedeng sabihin the greatest generation in Israel history. Para bang yung mga henerasyon daw na nabuhay noong World War II, di ba sinasabi ng mga social scientists, the greatest generation. Yan daw yung mga nabuhay noong World War II, greatest generation in modern time. Di ba, sinasabi nila, bago nagkaroon ng World War II, yung greatest generation, meron mo ng lost generation. Pagkatapos, World War II, the greatest generation. After that, after ng World War II, yung sinasabi nilang the silent generation. Silent generation. And after ng generation na yan, merong tinatawag silang baby boomers. Narinig na ninyo yan, di ba? Yun yung panahon na biglang dumami yung populasyon ng tao. Ang babata pa lamang, nag-aasawa na, nagkakabuntisan na. No, dumami biglang po. Doon nagsimulang dumami uli ang populasyon. Tapos merong Generation X. Ito yung mga kabataan na nagsisimulang maging independent. Pagkatapos noon ay millennials. Ito na yung mga kabataang assertive. O yung sumunod, yung Generation Z. Ano ba yung Z? Internet generation, Zoom, ano? And then yung Generation Alpha. Now, bahala na kayo
mag-research pa doon sa mga iba pang informasyon patungkol dyan. Ang gusto ko lang pansinin dito, no, ayon sa mga social scientists, yun daw ang greatest generation ay yung generation na nabuhay noong World War II. No? Lalo na yung mga soldiers, yung mga talagang mga sundalo. Kasi they fought not for fame or recognition, but because it was right thing to do. Yan daw yung mga henerasyon na yan. Yung Joshua generation, yan yung greatest generation sa kasaysayan ng Israel. Ito yung henerasyon na nangako kay Joshua. Sa harapan ni Joshua, mababasa niyo sa Joshua chapter 24 verses 24 to 25. Basahin na natin. Sabi ron, and the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. So Joshua made a covenant with the people that day, and put in place statutes and rules for them at Shechem. So Joshua, tama. Dito makikita natin, ito yung mga henerasyon na nagsabi sa harapan ni Joshua, wala kaming ibang susundin kundi ang tinig ng Panginoon. Yan yun. No? Yun yung henerasyon ni Joshua. Pero, pagkatapos ng henerasyon na yon, anong sumunod na henerasyon? Henerasyon na hindi lamang silent, kundi lost generation. Ito yung henerasyon ng mga judges. They deliberately forgotten who God is and their responsibility to complete the task. And the reason was, according to verse 10b, ito, and there arose another generations after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. Yan ang sumunod na henerasyon. Mga henerasyon daw na hindi nakakakilala sa Panginoon. Now, alam niyo yung salitang hindi nakakakilala. Hindi ibig sabihin, hindi nila kilala si Yahweh. O hindi nila alam yung mga ginawa ni Yahweh sa nakaraan. Kundi, ito yung mga tao na they had no regard for, or it didn't matter to them whatsoever kung ano yung ginawa ni Yahweh sa nakaraan. Wala na silang pakialam. Walang dating sa kanila kung ano man ang ginawa ni Yahweh. Kung sino man si Yahweh. Tindi, no? And this is something that cannot be emphasized less. Alam naman natin yan. Mas madali tayong mahawak ng masamang estilo ng mundo kesa maalala ang mga itinurong magaganda sa atin ng ating mga magulang o ng sino man. No? Mas madali. It is easy to adapt the sinful lifestyle of the world than to remember the good things we have heard. And therefore, brethren, again and again, isang napakahalagang punto ito sa ating lahat. Dapat talaga nating ituro ng may pagtsatsaga ang katotohanan sa salita ng Diyos at ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos sa ating mga anak. Now, hindi natin alam ang bunga ng lahat ng ating pagpapagal, nasa Diyos lang yan. Pero tungkulin talaga natin na kahit na bata pa sila, ituro sa kanila kung sino ang Diyos. Huwag tayong maging tamad. No? Huwag tayong mainis. O huwag tayong ano bang tawag dyan? Magsawa na gawin yan. Kahit na sa tingin natin wala silang pakialam, ituro sa kanila ang mga katotohanan patungkol sa Diyos. Huwag lang yung magturo tayo ng mga cute stories, ng mga moral lesson patungkol kay Noah and the ark. David and his sling that kills Goliath. Or Jonah and the big fish. Ang ganda ng kwento na yan. Meron pa tayong mga picture. No? Well, okay yan. No, okay yan. Pero ituro natin mula sa mga katotohanan ito sa ating mga anak. Kung sino ang dapat nating katakutan? Ang Diyos.
Dapat silang matakot sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay nagpaparusa sa mga makasalanan. Ang Diyos dadalhin ka sa impyerno. Dapat nating ituro din sa kanila na hindi na nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Hindi nila kayang labanan ng kasalanan sa kanilang sariling lakas. Ituro natin sa kanila na ang Diyos mismo ang nagbigay ng provision para sa kapatawaran ng kasalanan. Para ang isang tao itanggapin sa presensya ng Diyos. Ituro natin sila kay Kristo. We should teach them about Christ. Si Kristo na nagkatawang tao, si Kristo na nabuhay ng may kabanalan, si Kristo na kahalili sa mga makasalanan at tagsakripisyo alang-alang sa kanyang mga mananampalataya. Ituro natin sa kanila ito ng may pagtsatsaga habang may oras pa tayo. Upang matiyak natin na mayroon tayong magandang bahagi sa susunod na henerasyon. Sin of indifference. Or else, makikita natin ang mga tao sa susunod na henerasyon wala na rin pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan at katuwiran. Mga taong galing sa simbahan pero wala nang pakialam. Now, isipin nyo. Isipin natin mga kapatid, ang Europe, no? Ang mga Western countries, once upon a time, United Kingdom, Germany, mga Scandinavian countries, once upon a time, mga Christian ang mga tao dyan. Mga mananampalataya, hanggang ngayon, nandiyan pa ang mga simbahan nila pag pumunta kayo. Ang lalaki. Andun pa rin. Pero yung iba doon ay mga simbahan na lang, na mga pasyalan na lang ng mga tao. Wala na talagang mga sumasamba. Wala na talagang ebanghelyong ipinapangaral. Naging pasyalan na lang, naging monumento na lang ng nakaraan. Bakit? Dahil ang mga sumunod na henerasyon, wala nang interes sa mga bagay ng Diyos. Inagaw na. Tinalo na ng secularism, ng liberalism. Tinalo na ng lahat ng ito. Ang isipan ng mga tao. And that is what's happening right now. In Europe. No? Maunlad sila. Pera lang. Pero pagan na sila sa kanilang mga paniniwala. Pagano na ang kanilang mga paniniwala. Hindi sana mangyari yan sa atin, dito maging sa ating bansa. Pangalawa, the sin of infidelity. Somebody said, amnesia produces apostasy. Now, isipin natin ito, no? Bakit kaya itong mga Israelita naakit sila sa pagsamba kay Baal at kay Astaroth? No? Anong meron dito kay Baal at kay Astaroth? Bakit mas gusto nilang sambahin? Ang totoong Diyos ay si Yahweh. Alam niyo ba, ang paniniwala kasi ng mga Canaanites, itong si Baal ay Diyos ng ulan at Diyos ng fertility. Nagpapayabong siya eh. No? Alam nyo yun, nung unang panahon, ano ba yung kabuhayan nila? Nandoon sa kanilang mga crops, mga pananim. Gusto nilang yumabong yan. Yung mga livestock nila, yung mga pag-aari nilang mga hayop, mga alagang hayop, yung kanilang family. No? So, yun yung Diyos na si Baal ay Diyos ng fertility, mas attract at mas gusto nila yun kasi yun ang magkailangan ng kanilang mga pananim. Ang isa pang punto rito, itong fertility of the land is depended on the sexual relationship ni Baal at ng kanyang asawang si Astaroth. No? Mag-asawa yun sa kanilang paniniwala. So, sa tuwing sila ay nagkakaroon daw ng sexual intercourse, doon bumubuhos yung fertility, yung blessing sa lupa. Pero ang itong problema, hindi nagagawa ni Baal yan at saka ni Astaroth on their own. Kinakailangan na ng participation ng mga worshiper, ng mga tao. So, kinakailangan mag-participate sila. So, there is no such thing as, let Baal do it all ye land. No, walang ganon. Kaya they have to practice sacred prostitution. May mga sacred prostitute doon sa mga templo.
Pupunta doon yung mga lalaki. Pupunta rin yung mga babae. Makikipag-sex sila roon. As a form of worship. So, mayroong sexual activity. So, isipin nyo, halimbawa, pagka yung partner mo, sasabihin, bakit wala tayong aning masyado ngayon? Siguro hindi ka nagpupunta, nakikipag-sex doon sa mga sacred prostitute doon sa templo ni Baal. Dalas-dalasan mo naman. Siguro ganun, ano? Now, isipin nyo maigi, mga kapatid, kung gaano ka-attractive yung ganyan. Di ba? Iba yung, ang pinifeed nun yung gusto ng laman mo eh. Yung gusto ng katawan mo eh. Yun ang ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Kaya naging attractive. Parte sila, sumasaba na rin kay Bala kasi okay rito. Imagine mo yan. Pakikipag-sex sila doon. Pag-sex sila sa mga sacred prostitute, pagkatapos, i-bless yung kanilang land. Magiging fertile yung kanilang mga crops at na kanilang livelihood. Oh. Saan ka pa? Siguro, ilagay natin sa sitwasyon ngayon. Anong pipiliin mo? Yung worship ng mga Reformed churches? Boring. Di ba ano yan? Kakanta ng himno, ng salmo, ng awiting espiritual, magpe-pray, magbabasa ng Bible, magpe-preach, at puro exposition ng scripture. Boring talaga yan. Hanap tayo ng iba, yung seeker-sensitive worship, yung may entertainment. Yung ang pinangangaral ay hindi yung nakakatakot katulad ng kasalanan, impyerno. Yung pinangangaral ay patungkol sa mga blessing, yung bang kasaganaan, yan ang mga gusto natin. Yung bang maging malusog tayo lagi, lahat ng mahawakan ng ating kamay, nagiging ginto, parang si Haring Midas, di ba? Yun ang gusto ng marami ngayon. Kaya, saan ka makakakita ng mas maraming mga dumadalong mga pagkakatipon sa mga worship? Doon sa mga lugar na may mga entertainment. No? Doon sa mga lugar na kung saan ang pangangaral ay patungkol sa health and wealth. Gospel. Hindi doon sa mga boring na mga Reformed churches worship services. Nakalimutan ng marami na ang Diyos ay consuming fire. That God is a consuming fire. Tingnan nyo, verses 14 to 15. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and He gave them over to plunderers who plundered them, and He sold them into the hand of their surrounding enemies, so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned and as the Lord had sworn to them. And note this statement, and they were in terrible distress. Alam nyo, ang problema ng pagkakaroon at pagyakap sa Diyos ng Biblia ay ang pagkakaroon at pagyakap sa isang Diyos na hindi lang nagmamahal, kundi sa isang Diyos na mapanibughuin. Isang Diyos na hindi tinotolerate ang kasalanan. Alam nyo, talikuran mo ang Diyos, baliwalain mo siya, tutugising ka niya ng kanyang galit. Hindi yan katulad ng mga, di ba, yung ngayong, ano ba, mag-boyfriend o mag-girlfriend o kaya mga asawa na, ayoko na sa'yo. Sige, kanya-kanya na tayo. Hindi ganun ang Diyos. Sige, talikuran mo siya, umayaw ka sa kanya, tutugising ka niya ng kanyang galit. Yan ang Diyos ng Bible. No? Pero, mga kapatid, meron akong gustong mapansin ninyo. Ma-observe ninyo rito. Itong Diyos na ito na consuming fire, na tinutugis niya ang mga naghihimagsik na Israel laban sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang galit, isang Diyos na ito na naglalagay ng terrible distress sa sinumang
lumalabag sa kanyang utos, ay siyang Diyos din na nagpapadala ng tagapagligtas, ng mga deliverer, ng mga mananagip. Verse 16, tinan nyo. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them. Now, kung ikaw nagsusulat, mahilig ka magsulat, o kaya nagsusulat ka sa dyaryo, o kaya sa magazines, hindi mo pwedeng pagsamahin itong dalawang statement na ito. Magagalit sa iyong editor. Verse 14, sabi ron, and he gave them over to plunderers who plundered them. Verse 16, then the Lord raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them. Binigay niya daw yung mga Israelita doon sa mga mandarambong. At pagpapadala naman siya ng mga hukom para iligtas sila sa mandarambong. Eh di parang contradictory yun, di ba? Kung titingnan mo. Naalala ko nung araw, dati kasi nagsusulat ako sa meron dati ditong sa Laguna, meron dating provincial newspaper, weekly lang yon. Ang pamagat Lagun. Ewan ko kung meron pa yan, wala na yata no? Meron akong column doon kasi di ba sa mga newspaper may opinion, may sa politics, sa tawag nito sa business, pagkatapos sa religion, yun ang binigay sa akin. So, minsan, kinakausap kami, meron kaming meeting with the editor, sasabihin niya sa amin, huwag kayong ma-offend ha. Kapag kinokorek ko yung mga sinusulat ninyo, kasi lalo na kapag may contradictory statement, kasi yung editor na yun, ang galing Pag nakita mo, magkakontra to, aayusin niya yun, iko-correct niya. Sa akin naman, patungkol sa Panginoon, sa paano yun professing Christian yun, naka-attend na nga rito yun minsan doon pa sa dati nating simbahan isang beses Kaya hindi niya pinakikialaman yung sinusulat ko. Now, kaya ko lang sinasabi, kung ikaw magsusulat sa mga ganyan, may mga editor yan Isasabihin niya, may problema itong statement mo rito. Ako, hindi niya ginagawa sa akin, kinokorek niya lang yung grammar ko. Sa spelling, masablay. No? Dito, sa binasa natin, parang two contradictory statement kung mababasa nyo no? Sabi niya, ibibigay niya ang mga Israelita sa mga plunderer, pagkatapos magpapadala siya ng tagapagligtas para iligtas sa mga plunderer. Parang kakontra, no? Pero mga kapatid, ang Diyos ng Biblia ay hindi kinokontra ang kanyang sarili. Tandaan natin yan. The God of the Bible never contradicts himself. The God of the Bible is the God who is angry with sin, and those who engage in sin, nevertheless, he also the God who is moved with compassion. Doon sa mga taong nahihirapan na sa bunga ng kanilang pagkakasala. Verse 18b, for the Lord was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. Ano yung punto rito? God is moved by the misery that is caused by sin. Alam niyo yung salitang groaning dito na binanggit, dumadaing sila, hindi ibig sabihin to groaning na nagsisisi sila. Kasi pag binasa natin yung verse 19 hanggang sa matapos, makikita natin patuloy sila sa kanilang paghihimagsik at pagtalikod sa Panginoon, no? Ang gusto ko lang sabihin dito, ito yung Diyos na nakamangha-mangha talaga Ang pasensya ng ating Panginoong Diyos ay talagang overwhelming no? Yung kanyang compassion sa mga dumaraing dahil sa hirap na dinadanas nila, bunga ng kanilang kasalanan, ay isang Diyos din na nahahabag kahit na nga hindi sila nagsisisi pa sa kanilang kasalanan No, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, kamangha-mangha ito talaga, mga kapatid. Minsan hindi ko rin ma-comprehend ang isip ng ating Panginoon. Kaya siguro ang appropriate response lang dito pwede natin sabihin, sino ang katulad ng Diyos na ito? Sino ang katulad ng Diyos na ito? Who is a God like this?
Naalala niyo si Jesus Christ? Noong malaman niya na si Lazarus, yung kanyang kaibigan, ay namatay. Anong nangyari sa kanya? Umiyak siya. Di ba? Nanangis siya. Na kung isipin mo, ano ba yung punto? Ba't nanangis si Kristo? Pagkatapos, bubuhayin din naman niya si Lazaro pagkatapos. Anong punto ron? Ang punto ron, nanangis si Kristo dahil nakita niya yung epekto, yung bigat, yung bunga ng kasalanan. Ano pat maging ang kanyang kaibigan ay namatay. Sapagkat ang dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Mga kapatid, hindi ba? Bakit tayo namamatay? Dahil sa kasalanan. Hindi sa COVID-19. Hindi sa mga sakit na mga meron tayo ngayon. Hindi sa dahil may karahasan dito, may kaguluhan dito, maaaring naging biktima ka ng karahasan. Hindi yan. O naging biktima ka ng isang trahedya, o maaaring aksidente, o ng natural calamities. Ang pinakaugat ng lahat kung bakit tayo namamatay ay dahil sa kasalanan. Yan ang katotohanan. Nakita ng Panginoong Kristo yan maging doon sa kanyang kaibigan. Kaya siya nanangis ng totoo. Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong tagapagligtas na namatay. Isang tagapagligtas na tinanggap niya sa kanyang katawan ang bunga at ang penalty at ang kabayaran ng kasalanan. Pero siya'y muling nabuhay mula sa mga patay upang pagtagumpayan ng kapangyarihan ng kamatayan na siyang bunga ng kasalanan. At nangako siya na lahat ng mga nanampalataya sa kanya, bubuhayin din niya sa huling araw. Yung mga taong yumakap sa kanya bilang tagapagligtas, yung mga taong kumilala sa kanya na siya ang natatanging manunubos, at yung mga taong nagpasakop sa kanya bilang Panginoon. Sana buksan ng Panginoong Diyos ang isip at puso ng mga wala pa kay Kristo ngayon na nakakapakinig ng boses ng mangangaral na ito. Sana beyond the voice of this preacher is you are hearing the voice of Christ that calls sinners to come to Him. Sana yun ang marinig ng mga wala pa sa Panginoon na tinig. Hindi lang yung tinig ko, kundi yung tinig ng Panginoong Kristo. Kayo mga bata, kayo mga teenagers, kayo mga may edad na wala pa sa Panginoong Kristo. Sana yun ang marinig ninyo. Kailangan nyo ng tagapagligtas ngayon na siyang babago ng buhay ninyo dito sa mundo at sa darating. At sa mga mananampalataya na naririto, nais ko muling sabihin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sumunod tayo sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, naglalakbay, isang mundong madilim, isang mundong liko ang mga pag-iisip ng mga tao, isang likong henerasyon. While we are still here in journey, let us always be keen with the voice of our shepherd, the Lord Jesus Christ. Let us pray. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayon. Nawa ang mga katotohanan ito ay isulat mo sa puso ng bawat isa sa amin. O aming Panginoong Diyos, tulungan mong makasunod kami sa kalooban mo. Hindi namin pakinggan ang boses ng mundo na makasalanan, kundi marinig lang namin lagi ang tinig mo. At yun ang aming sundin, yun ang aming gawin. Para sa mga hindi pa mananampalataya, marinig din nila yung boses mo na nananawagan na lumapit sa iyo at manampalataya sa iyo at magsisi ng kanilang kasalanan. O aming Panginoon, maawa ka sa amin. Patuloy niyo kaming pagpalain at samahan sa linggong aming haharapin ngayon. I-bless mo kami at tulungan niyo kami. At saka magawa namin ang mga tungkulin namin ng tama, ng maayos. At huwag namin kalimutan ang mga natutunan namin ngayong araw na ito, mula pa kaninang umaga hanggang ngayong araw na ito, sa iyong mga salita. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus.
Amen. Okay, sa ating huling himnong awitin na natin ang Kalooban Mo, Diyos ay Sundin. Diyos ay sundin sa kamay mo, ako'y hubugin, ako'y gawin mo masunurin at ang iyong nais ang gagawin. Kalooban mo'y sundin, O Diyos, siya sa atin mo yaring akalinisin akong lubos, ngayon sa'yo ay dumudulog. Diyos, ang gawin ay ang nais mo, at huwag ang aking makatao. Kapangyarihan ay nasa'yo, sampung kalinga at saklolo. O sundin ang iyong kalooban, ang buhay ko ay pag-arian. Ako'y lubag, diwang banal ng kay Jesus na kabanalan. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buong buo ng walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ating pong awitin ng doxology.